magandang hapon ho. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman ang palikerong tapat, babaerong banal, Kristiyanong manyakis, ang hindi humihindot ng walang pahintulot, ang kaibigan yung kupal ka Dennis Reyes. Ayan. Ang topic natin ngayon, meron tayong limang babanggitin ang limang siguro pwede nating masabing Ang limang kawalang yaan ng Duterte administration. Ayan. Diba, paano tinupal ang buong bansang Ekonomiya, Pilipinas? ang Diba? buong Pilipinas. Sa mga puki ng inang yan. Sa mga hindi nakakaintindi at akala nila okay lang, meron tayong babanggitin ngayon, di-discuss na 5 bagay na talagang nakasira sa bayan. Ayan, ang totoo. Hindi lang 5. It is just that ito yung 5 pinakagrabe. Pinakagrabe. Oo. Unahin natin sa number 1 sa listahan. One. Number 5. Unahin mo sa 5. 5. O sige, magbubaba tayo ng konti sa 5. Pandemic management. Maraming pahayagan na nagsasabing they managed the pandemic badly, na nakasira talaga sa ekonomiya. Pinakamataas na, sa lahat naman ng bansa, pinakamataas na unemployment rate yung 2020. Kasama ako sa nawalan ng trabaho noon 2020, Marso, pinauwi na lang kami. Hindi sinabi kung bakit, yung pala pandemic na, Pero syempre, yung management that came after, yung mga pera na, yung mga pera na ginawang ayuda na, meron ako, I just wanted to say that. Okay. We have to start from the beginning. No. The very first thing that they did not do is shut down travel. The what? Diba? Shut down travel. Shutdown travel. Pandemic na, tanggap ng mga turista. tao galing Wuhan. Oo. Galing China. Oo. Diba? Putang inang yan, para talagang gusto nilang magkaroon ng sakit sa Pilipinas. Oo, totoo yan. Kaya pupunta geographically, ang dali nating ma-isolate. Oo. Dagat tayo All you diba? have to do is shut down the ports and the airports. Tapos. Ang virus hindi tumatawid ng dagat. Totoo yan. Diba? If you shut Philippines down, if you shut down all travel from China, which, now from the very start, hinihingi ng tao, tigil lahat ng travel from China. Hindi nangyayari. Pero dahil din sa mga putang inang pastillas, yung Pogo, di ba? Kasi ayaw nilang tumigil. Ayaw nilang tumigil Kasi kumikita sila, remember, binanggit na natin yan, inamin ni Harry Roque that they're getting 2 billion a month, at least, from the Pogos. From the Pogos. Na-scam lang naman pala. No record, no nothing. Na-scam pala, oo. Yung reyna ng Pogo, putang ina yan. Yung pinasok yung mga engineer. Ang malupit doon, nag-announce na shutdown, hindi pa rin tumigil. Pumapasok pa sila, totoo yan. They were still coming in. Puta, hindi pa rin sila tumigil. Nagsinungaling pa sila sa tao. Nagsinungaling pa sa tao. Diba? So, una, pinapasok ang sakit. Bakit? Para pala puta, bumili ng katakot-takot para pagkakitaan. Ang bakuna. Para bumili ng katakot-takot na vaccine, katakot-takot na face shield, face mask. Oo. Na pinagkapirahan pala nila. Na pinagkapirahan lang nila. Formally. Ito pa mga racket nila dyan, di ba? Okay, pasok, bebenta mo sa local, Noong panahon, hindi na bumibenta yan. Ang gagawin nila, meron pa silang tao na iikot sa mga supplier. Mag-order ng 10 million face mask. Oo. Totoo yan. Puta, nasa dyaryo lahat yan. Order ngayon sa kanila, pagbili sa kanila, puta yung order mawawala. So puta, yung trader na papagtiwanan ng mga bagay na walang silbi. Ganun. Ang malupit doon is, ilang trader ang ginano nila, yung mga trader na nagpapasweldo ng tao yun. Nagpapaikot ng ekonomiya yun. Diba? Sa kaswapangan nila, eto malupit dyan. Saan napunta yung pera? Sa Dubai. Sa Dubai. Doon nakatira si Harry Roque ngayon. Okay lang sana sa ekonomiya yan. Kung puta na nagpili nandito yung pera. Hindi. Nilabas nila. Tinakas yung pera. So, if you look at it at yung pandemic management yan, talagang puta ginawang manimate si Pina. Pinagdakawan mo tayo. Kung kailan tayo may sakit, pinagdakawan tayo. Yun talaga ibang klase yun. Sino to yung dating nasa DBM? Christopher Lloyd Lim. Oo.
Si Lau. Si Lau. Christopher Lau. Okay? Tatlong magkakaklaseng mga bata ni Bongo yan. May kaso lahat yan. Ginawa pa nila, okay, yung Bayanihan Actas 1, may ganun sila nun. Drama lang yun eh. sinuspend ang procurement laws ng Pilipinas. So they use the pandemic as an excuse to suspend the procurement laws. So they can just, Ganun kawalang yung para putang inang pagkaperahan talaga. Tapos, para sigurado walang kaso, inupo muna nila yung mga bata ni Bongo sa ombudsman. Kaya yan ang mga dapat makulong. Yung mga tao sa ombudsman, yung mga tao sa AMLAC. Dapat iboto yan. Another thing, tandaan mo, hindi gumagalaw ang AMLAC nun. Walang pinabayaan. Walang nahuhuling money laundering nun. Yet, dahil sa pandemic yan, grabe money laundering. Ginawa nila sa panahon may sakit tayo. Walang binuksan na hanggang ngayon, nobody could get the records of any of those financial transactions. Naka-lockdown yan sa AMLAC. Suspended. Tsaka sa hinaharang ng ombudsman yun. Actually, ako mismo, ang dami kong mga kaibigan dating katrabaho na wala pang 50 na matay dahil sa COVID. Walang bakuna agad eh. Hindi agad nagkaroon. At naalala ko, bumibili ako ng mask na 150 na parang plastic lang na kinabit sa plastic na salamin. Alam mo yun, yung gano'n. Tapos tinanggal lang ito. Tapos sinaksak lang dun yung... Wala, plastic lang yun. Parang cover lang yata na notebook yun eh. Talagang... Tapos 150. At ang alcohol dun, ang mahal. Ang mahal ng alcohol, sobra. Talagang inipit tayo. Kung saan natin kailangan. Talagang winalang hiyaan tao. Walang hiyaan talaga. And also, I want to mention, yung ayuda na pinamimigay nila sa senior, no? Pinapapila ka sa init ng araw. May namatay akong tiyahin dahil sa kakapila. Hindi yun. Look at the financial transactions. Nangutang ng 6 trillion para sa ayuda. Correct? Yes. Sino nabigyan ng ayuda? Sila. Hindi. LGU. Galing sa ira ng LGU. Galing sa ira ng LGU. Saan napunta yung pera? Diba? Nobody is asking that question. LGU nga pala namigay nun. Yun ang mga ninakaw. Hayop, no? Ewan ko sa inyo. Hayop yan. Kaya kailangan buklatin talaga lahat yan. Lalabas yan. Hindi pa tapos ang Quadcom dyan. Hindi pa tapos itong maliligay. Wala na maliligay ang araw nila. Yun ang tapos na. Next, number 4. Number 4. Aside, because of the mismanagement of the pandemic, nandyan ang overall mismanagement na ekonomiya. Yung mga sinasabi nila na build daw, ganyan, meron daw. Pero sa kanilang listahan, nilista nila yung mga promised projects, but never the ones that were really finished. So in reality, karamihan yan, pangako lang. Yeah. China didn't really make good with their promise. Kadikit kasi yan, okay, nung nag-China pivot. Yan yung which is Road and number Belt. 3 actually. Diba? Pagkadikit Road yung and dalawa. Belt program ng China. Yung OBOR. One Belt, One Road. Pwede kayo about the One Belt, One Road ng China. One Belt, One Road, One Idiot. Wala namang binibigay na pera yun. Wala nga. Tapos, lahat puro pangako. Like, for example, the first trip ni Digo sa China. He was promised a $12 billion investment package. Alam mo kung ilan ang dumating? 150 million. Putang ina. Walang kalahat. Ni walang 1/4. Hayop. Ang malupit doon ito. Itinigil ang mga ODA. Ano yung ODA? Okay. Yan yung mga actually ang pinakamalaki nating grants saka project funding. Guess where? Saan ang nagaling? US? No, Japan. Japan. Mga JICA tsaka JICA. ODA. Yes. Okay. Tinigil nila yung paghihilig sa JICA dahil tinransfer nila to China. And none of that ever happened. Came into fruition. Tapos, okay, may nagsasabi yung PPP
na itinigil was bad. Ako ay kasi yan ang sinabi nga ng article the PPP was not that successful din. So it's a give and take. Okay. For me, that's the much of it. Public-private partnership. Although, hindi, kasi tinuloy pa rin naman yun eh. Meron pa rin hanggang ngayon yun. It is not that it wasn't a priority. And the problem with the PPP is, wala rin naman gusto mag-invest. Wala nga. Diba? Kasi, it has to do with yung mentalidad. Small time si Digong, kahit ano sabihin. Kahit ano sabihin nila. Mayor lang yan. Ang takbo ng utak niyan pang mayor. Wala yung macroeconomic point of view. Wala. Kaya tamo, puta, ano pinag-ano? He has never had a national position in his whole life. Michael, di ba? Sino kumita sa atin? Michael Yang. Sila Michael Yang. Di ba? Sila Jeffrey Lee. Di ba? Yun talaga ang problema niyan. Because there is no long-term vision. Because he has a small mind. All of them have a small mind. Putang ina, litling kang Davao lang ang alam nila. Tsaka ang gusto lang naman niya magpayaman basically. He didn't care. He never cared. That's the truth. He never did. Never cared. Hanggang ngayon. Ang gusto lang niya manggulo. Oo. Incite ng sedition, ganyan, manggulo ng maggulo. Sila mag-ama. Kaya dapat talaga yan, dapat yan pinakukulong. Tigilan na yan. Tigilan na lahat dyan. Pati yung ginawa nila yung kay Grijaldo. Oo. Diba? Alam mo, takang-taka ko doon. Ina, nung kinausap, nung hinaharap na, hindi na makapagsalita. Tataka ako doon kay Grijaldo sa totoo lang. Talagang ang kapal na mukha niya magsabi ng kasinungalingan in front of everybody, Hindi, kasi kakampi niya yung nando sa Senado. Ay, nung pinatawag siya sa House. Diba, wag ka lang, sabihin mo lang, you don't wanna violate yung rights mo against self-incrimination. Okay, wag. Tangina, pasok content yan. Pasok niya sa Quezon City Jail yan. Tangina, pulis ka, general ka, ipapasok ka sa Genpop. Tangina, tignan mo gano'ng karaming takal meron. Hindi ka pwedeng bantayan ng warden 24 oras. Tangina, meron lang malingat dyan. Tangina, takal ka. Pagtutulungan ka dyan, pagtulungan ka, putang ina ka. Putang para lang doon sa lahat ng atraso nyo, putang ina nyo, nung 6 na taon na naghari-hariya kayo sa dami ng nagpayaman at our expense. Tangina yan, patay ka, putang ina, magpapainom ako sa Quezon City Jail pagka may nangyari. Painom sa... Anyway, so, ayan, ganyan ang nangyari. And of course, number 2 is the biggest, one of the biggest problems that we had. Teka, yeah. Scout tank doon sa warden ng Quezon City Jail. Kilala mo? Manny Loyola. Sa'yo na si Grijaldo. Sa'yo na. Ang umabsent ka, mga 2 araw. Wala, lumpo yun. Isang araw ka lang mawala, lumpo yun. Anyway, Makalingat ka lang kahit 2 oras. Merienda ka na mahaba-haba. Merienda ka na matagal-tagal. Anyways, yan. Number 2 is the drug war. Talagang pumatay ng napakaraming tao. Sabi mo nga nakaraan pwedeng mapuno ang Araneta Coliseum. May nakapila pa sa labas May nakapila pa sa labas. Yung palang pinatay yun. Diba? Bakit? May bukod pa doon. Yung mga tao iyak. Pamilya. Yung pamilya. Oo. Yung abuso na ginawa has never been at this level. Experienced at this level in the Philippines. Putang inang ginawa tayong parang Africa. Diba? Pero alam mo, yan yung napapanood mo lang sa tribal war ng mga Tutsi versus Tutsi. Alam mo, he didn't lie when he said, I'm going to be a dictator, I'm going to be a blah, blah, blah. He didn't lie about it in the elections of 2016. Totoo. Patayin ko lahat yan. Totoo. Pinagpapatay niya talaga lahat. Hindi naman siya that's why I was against I was against it. I was going for Mark. Kaya galit ako sa mga Duterte. Parang, ang ina nyo, alam nyo ba kung ano yung pinagsasabi nyo?
Hindi, obviously. Yung network of disinformation kumalat sa panahon ni ito. Talaga that was the hallmark of the Duterte administration. Yun talaga yun. Yung disinformation, yung brainwashing on a national level. It was such a sophisticated way na sobrang widespread the use of social media. Kaya ako dapat talaga yung mga influencers, yung mga vloggers hindi naman lahat. Kumukontak sa DPS. Hindi, lahat yun. Na DPS. Dapat yun i-cross. Dapat yun. May ano naman yung nangyari kay Badoy, dapat maulit yan sa lahat. Somebody has to organize. Dapat nga yan sila Trixie Angeles, sila Mark Lopez, sila Crisette Loretta Chu, sila Mocha Uson. Si Nieto. Si Nieto, si Gaston. Lahat yan dapat ma-prosecute. Because, even if they don't want to admit it, yung bakla sa Europe, yan, sama nyo na yan. Yan, si Sasot. They were hand-in-hand killing all those people. Putang ina nila, boy pa sila, sinusunod na kaluluwa nila. Pinapatay yung mga tao, rara-rasis Bombay ang mga yan. Sige pa. Diba? Pansinin mo, anong common denominator? I don't know, what? Some of them are smart, some of them are stupid eh. Hindi, pangit sila. Lahat. Except for Mocha. Well, except for Mocha. No, really. No, really. Pangit sila lahat. Except for Mocha. Except for Mocha. No, except for Mocha. Di ba? Yung parang deprived ng sex life. Kaya sila ganun ka. Either deprived ng sex life o sumobra. Deprived Parang alam mo yun. That's why ganun sila ka lupit sa tao. Di ba parang kasi somehow pinipilit nilang gumanti sa lipunan dahil sa mga sarili nilang problema. Dahil naagrabyado sila. Naagrabyado sila. Yung ganon. Common denominator. Look, I'm being a false psychologist or whatever, pero tayo ng common denominator nila. Marami silang angst. Ginagamit nila yan. No, actually, hindi angst. Yeah. It turns out, at a professor of mine, si Rolando Tino, described earlier, ang angst is a purely Teutonic concept. Okay? It only happens if you're in the middle of winter. Okay? Your nearest neighbor is 40 miles away. Okay. Isolated ka na. You're in a cabin, isolated ka. All you see is dead white. Winter is about another month, tapos you only have food for 1 week. Okay. I call that misery. Angst is about loneliness and death and the absence of life. Paano magkakaroon ng angst sa Pilipinas na kapag-burden? Actually, when you were saying kanina na what yung common denominator nila, at the back of my mind, sasabihin ko sana, bayad sila lahat. They were paid to do that. Kaya sila nagpapabayad. Because that's where they get their gratification. Di ba? Yeah. That's where they get their gratification. And at least, binabayaran ako, at least may self-worth ako. Si Sasot, nakita ko yan noong 2017 na may inaway na tiga BBC. Bigla niyang inaway. Out of the blue, alam mo, di siya pinansin. Tamalikod lang yung tiga BBC. Ay, malamang, putangin na niya. Bobo naman siya. Putangin na bobo yan. Tangin na, may ghostwriter yan. Obvious ba? Si Trixie. Yun, matalino yun. Bugado yun. Na ano yun, nabulag lang sa pag-ibig yun eh. Kaya na-disbar. Ewan ko, na-disbar ba talaga? Natuloy ba yung disbarment niya? Hindi, suspended. Suspended lang. Hindi nabulag sa pag-ibig. Nabulag daw sa pag-ibig Ang chismis. Yan, chismis. May kliyente siya, ginastos yung pera. Surgery. Nagpayos. Okay. Nagpatiis ganda. Kasi akala niya magko-cover siya.
Okay. Tapos sa lumabas sa article si FHM, puta ginamit ng picture luma. Walang photoshoot. Yun ang chismis sa ng mga DDS. Chismis na ng DDS yun, ah. Oo, putang ina. Yung mga DDS, puta, galit din sa isa't isa. Oo nga. Sila may malakas din ang inggitan amongst them eh. Oo. Kasi hindi Pero, pare-pareho ang hindi kasi pare-pareho ang sweldo. Some people make more than others. So syempre, may mga na, oy teka, mas sikat ako, ba't ako, ba't ito lang. Mga ganyan. Tangin na sigat ka, bobo ka ng... Di ba? Well, some of them are actually smart eh. I've met some of them eh. And they come from decent families. Hindi naman lahat, like, no? Trix is very, very intelligent. You have to give it. Yes, she's very intelligent. And she comes from a good family, maayos naman. And this guy from Mindanao I met, he's very nice and he's decent and all that. Wala naman ako. Kaya nga pag nakikilala mo up close, bakit kayo ganyan? Mga sinasabi ninyo. Ano yan eh? Mass psychology yan. You only become as intelligent as the most stupid in the family. Ouch. Ganun talaga yan. Medyo masakit yun, pero... Okay, once you enter a mob, you become only as intelligent as the most stupid. Kasi mob iisa lang yan eh. It all goes so, in one direction Yun na ang level of intelligence. Para kayong mga isda. Para kayong mga isda. Anyway, and of course, the number one na siguro sa sama ng loob ko, yung arbitral win natin, nasabi ni Duterte, papel lang yan. He disregarded the arbitral win. Imagine mo yan. Kaya hanggang ngayon, nandyan yung mga animal na yan. Nandyan sa Sambales. Papalit-palit lang ng barko, mga hayop. Alam mo, like I've always said, si Duterte at lahat ng mga DDS, mga traidor sa bahay, mga taxi, mga sinabi. The things that he said na, sakay ako ng jet ski, pupunta ako, alam mo, ng palakpakan ng tao nun, ha? Napanood ko yun, sinabi niya yun. Paano daw, jet ski daw siya sa West Philippine Sea and what not. Hindi, ang pinakamalupit yun, yung mga umulit nun. Yung mga DDS na umulit nun, na it's just a piece of paper. It's not. Kinasuhan natin sila yun, na puta. Lahat yung mga yan, traidor yan, taxi sa bayan. Yan yung putang ina mga bago makapili. Kahit na anong sabihin mo, kaya putang ina yung pinakamababang huli ng tao. Yung mga DDS. Alam mo, there's this one politician who mentioned na yung pagkaso, ito opinion to na isang politiko, sabi niya yung pagkaso daw natin sa China made China lose face. And because they lost face, hindi raw tayo nakatikim ng mga investments and all the business that China could have showered on us because they shower all our neighbors, Thailand, Malaysia, Laos, Cambodia, although kinuha nila yung tubig doon, pero Vietnam is their next door neighbor. So they showered all their neighbors with all kinds of investments and like Thailand ngayon is a lot of Chinese tourists, nakadepende ang turismo nila sa dami ng in-check na nagpupunta doon. Okay, fine, pero tayo daw, we missed out on that. Bakit? Sabi. Putang ina niya, bakit? Ano ba yung dinulot sa atin ng China? Sa atin kasi walang binigay. Sa atin lahat pumunta, ang mga sindikat. Yun nga eh. Yung mga basura nila, tinapon nila dito. Yung mga turista nila matino, hindi nagpunta dito. They don't give a shit. They can take their investment. They can take all their people. Yeah, they destroyed the power of free media. Yes. Sinira nila lahat yan. Yes. And they made people think that tama yan because yung sinasabi lang ABS-CBN is biased. Paulit-ulit nila sinasabi. Traditional media is biased. Actually, traditional media is very important. Nandiyan ang freedom of the press at kailangan natin talaga yung kamo si Duterte ayaw magpa-report ng totoo. Siya yung nag-block ng katotohanan. Dapat talaga yan ikulong. Sa akin, putang ina good riddance padala na sa ICC. Ito na, putang ina, buong pamilya yan. Tingin mo madadampot yan o mapaparusahan via the ICC yan?
Although Yeah, tapos. sabi ng BBM administration, they will not cooperate, no, pero it doesn't seem like it, eh. Siguro, feeling ko Tatapusin lang nagko-cooperate, tong eh. election. Patapusin ang Tatapusin election. lang tong election. Pag na-consolidate ang kapangyarihan ng administrasyon, yari yan. Balik sa ano yan. Kasi ito mo, matatanggal sa House yung mga kalaban. Kasi katulad ng Marcoleta. Matatanggal sa Senate yung mga katulad nila Bato. Diba? Oh, nakalaylay si Bato, hindi siya 100%. Si Bongo lang ang nasa top 5. Pati yan, tanggal yan. Pati si Bongo. Pati si Bongo. I'm actually wondering kung anong gagawin nila para malaglag si Bongo. Lakas eh. May iskandalo yan lalabas. Na ganun ba? Maraming iskandalo. Madali maglabas ng iskandalo. Sa bagay, maraming ginawang kalokohan eh. Oo. Hindi naman yan talaga totally malinis. Pag lumabas siya, isa, dalawang iskandalo lang yan. Durog yan. Durog yan, oh. Durog yan. 1 or 2 pictures lang. Isipin mo, you forget gaano kabigat ang epekto sa eleksyon kapag ka ang nangangampanya sa'yo na huwag kang manalo. Lahat ng mayor, lahat ng police, lahat ng DILG secretary, lahat ng DILG personnel sa buong Pilipinas. Lahat ng personnel ng DPWH. Lahat ng government personnel, kinakampanya ka, Huwag ka manalo kay Boto. But pag pinagtulungan yan. But the Duterte... DSWD. Putang ina, habang namimili, tangin mo, huwag kayong magboto ng Bongo. Oo nga, no. Oo, Mr. Malasakit kuno-kuno. Pero wag ka, may allies pa sila. I mean, the Villars are still there. Ally nila yan, di ba? Yeah. Oh. Ilan ang Villar sa Senado, wala na si Mami. Pero dati na si Kuya, tsaka si Ate nandyan. Bakit nasaan si Ate ngayon? Hindi, si Ate, graduate na, di ba? Yung mama nila. Pero asan si Camille ngayon? Di ba siya top 10? According to the last survey, as of November, top 10. Oo, pero puta kapag hindi pa sila bumalik, diniinan sa tingin. Kasi at the end of the day, ang titignan siya, will you vote to impeach Sara or not? If they have doubts, hindi ka na papapasukin. Oo nga naman. Uy, lumalakas si sorry masingit ko lang, lumalakas si Abalos. There's an article recently na it's going up daw in the surveys. Sabi ko, okay. So we're waiting for the December/January survey na andun umaakyat daw si Abalos. Ano ginagawa niya? O ngayon was there any doubt? Di ba sabi sa'yo, aakyat? Ang baba niya eh. Noong November, hindi ko makapaniwalang gano'n eh. Top 5 yan. Top 5 yan Top 5 yan. Ay, yung mga Tulfo. Pag pumasok yung dalawang yan, mahirap yan. Syempre, may magta-top 5. Dapat malalaglag. I mean, what about the Tulfos? Malalaglag eh. Yung iba di-DQ yan. Si Ben malalaglag. Ako, basa ko. Si Ben malalaglag. Si Erwin madi-DQ. Si Erwin. DQ si Erwin. Inamin niya eh. Oo. That he was a US citizen. He was a US citizen, oo. Ayun na yun, tapos na kwento to. Because kailangan, Teka, ganun ka far-reaching yun? Hindi, to be a senator, kailangan natural-born Filipino. Ay, hindi na siya bakit si natural-born Grace po? Hindi na siya natural-born. Naturalized na siya by operation of law. May diferensya ba yun? Yes. Natural-born Filipino is pinanganak ka sa Pilipinas, dito ka lumaki, Pilipino magulang mo. Naturalized is you were of a different nationality before you became a Filipino. So he lost his Filipino nationality when he acquired US citizenship. Tapos he renounced US citizenship to reacquire Filipino citizenship. Naturalized. Makes sense. Same case with Edu Manzano. Ha? Edu Manzano? Yes, that's why Edu Manzano was DQ'd. Akala ko, maniobra lang yun ng matandang Binay eh. Kasi kalaban niya. Hindi, diba? Na-DQ siya because of that. Oh. May president pala. Yes. Okay. Pwede yung tumakbo sa local, pero hindi ka pwedeng tumakbo. Senate pa siya o sa House na DQ.
Hindi ko alam eh. I don't even remember. Basta na-DQ siya sa isang election. Kasi, okay, to be a representative or a senator, kailangan natural born. Natural born. Or president, yeah. President, vice president, senator, representative of the house, Natural born. So, that ends Alice Go's dreams of becoming president. Yari ka, Go Huaping. Wala na, nakakulong na yun eh. Lalaya eh. Lalaya, pero papatay na sindikato. Wala ka nang naririnig. Wala masyado. Wala na, pinapatay na yung kwento. Tapos yan, i-admit na lang sa korte yan. Pero ayaw niya umuwi ng China. Papatayin siya doon, Yeah, Patayin siya. papatayin siya. Ano ba siya? Gobyerno ba siya? O, sorry, napunta na ko saan-saan, but din pivot to China and all that. Ano ba siya? By the government spy o ano siya? O sindikato lang? Magkaiba kasi yun eh. Both. Sindikato ka na, government spy ka pa. Wow, ayun sa dalawa sweldo. Iyan ang sabi sa Oo. Yikes. Anyways. So that's it ang top 5 na pangwawalang hiya sa atin. Ako para sa akin pinakamasakit yung ginawa niya ng pandemic. Yung talaga. That was the most painful. Yung pagiging traidor sa bayan, yan ang pinaka-mahal na magagawa ni Nakadapa ka na, tinatapakan ka pa, pinipirahan ka pa, ninanakawan ka. Yun? It takes a certain tatanggapin ko na yun. Ibig sabihin, ka lang eh. Di ba? Makasarili ka lang. Pero yung puta yung traidor ka sa bayan. Remember, in Dante's Inferno, the circles of lowest hell. pits of hell is reserved for the betrayer, for the traitors. Yeah, the circles of hell. Because to be a traitor, to be a betrayer, you have to be trusted. Yes. You cannot be a traitor kung hindi ka pinagkatiwalaan. At yun yung pinakamalupit na ginawa. Pinagkatiwalaan ka ng buong bansa para maging pangulo. Iahon mo kami. Pamunuan mo kami. Tapos putang ina mo, ang amo mo pala banyang. Inchik. Kaya sa tingin ko, lahat ng kasama sa gabinete, mga traidor sa bayan na. Yung mga kasama niya sa partido, yung mga naging cabinet secretary, yung mga naging member ng PDP lang. Sabi yung admitter na traidor kay lahat sa bayan. Sabi ng isang article ng Al Jazeera, one of his biggest mistakes daw was to put the wrong people in the cabinet positions. Yes. Okay, tama. Maganda sa Pilipinas ang nickel, copper, silver, gold. Ang pangit lang naman sa Pilipinas is iron. Ninanakaw ng inchik yan, yung mga, naalala mo daw sa time na kinukuha ng inchik yung mga barya natin? Meron pa tayong black sand. Napakayaman natin sa platinum group. Yun yung pinakamahal yung black sand. Meron tayong LNG. Meron tayong oil. Mineral is the way to go. Mining is the way to go. Tsaka po tayo yung sinasabi lang nasisira ang kalikasan ng bundok sa mining. Tangina nila, hindi nila alam ang pinagsasabi nila. Madaling malaman kung ang bundok may mineral o wala. Pagka-stunted ang puno. Kapag matatayog ang puno, walang mineral siya, iniiwasan ng mineral. Pagka ang puno mo, short and stunted, yan yung matataba sa mineral ng lupa. Kasi walang tumutubo. And how does this relate to At pagka tinanggal mo ang minerals dyan, tutubo ang puno. Yayabong ang puno, ang kalikasan. So that's how it goes. How does Gina Lopez relate to that story? Okay, what she did was, being an actor, sa kanya, blanket authority, putang ina masama lang, itigil lahat. Nag-away sila si Manny Pangilinan. Regarding that, nagkasagutan silang dalawa. Eto, itigil lahat. Zero mining.
except for Ben Press. Sa pamilya niya. Ayos. Second, tigilan. Tigil ang mining. Pero yung mining kasi, pagka nagmamine ka, may stockpile ka. Oo. May Diba? naipon ka na. So, oh. yun ay ipon ka. Sa kanila, sinequester, sa kanila, hinuli yung stockpile. Then they sold it themselves to the black market. Galing. The mining industry suffered. Yes, it did. Really suffered. Totoo. Kaya pansin mo, doon sa panahon ni China, bumagsak ang taxes. Malaki ang ang number of mine site natin. Plus, okay, bukod doon, not only sa mining, ang environmental policy natin was really thrown to shit. Ang pinagpapasok niya, mga consultant niya, puro mga hindi qualified. USEC ng DNR. Ang dami naman nun. Oh! Apat lang talaga yun. Sus Maria Josep, hindi dahil pinasweldo. Teka muna, saan niya pinulot ito mga consultant na to? Hindi consultant na, USEC. USEC. Saan niya pinulot yung mga USEC? Ang dami naman. Bakit ang dami? Sa mga environmentalist. Puta po ng mga USEC without portfolio. Tapos nang gugulo dun sa DNR. Kahit DNR, ilan lang ang USEC yan? Admin, policy, operation. Apat lang yan eh. Okay. Forgot the other one. Planning. Okay. Putang ina. Tapos, under them, tsaka na yung mga ASEC. Oo, under them. Marami yung ASEC. Legal. Okay. Kung sino-sino, Oo. Putang ina, nagkaroon ng, isipin mo, nagkaroon ng additional 90. Ano mga posisyon ng mga yun? Doing what? USEC for what? Nagkakamot ng itlog. USEC for kamot itlog. Okay. Judy Tagiwalo. Ay, magaling yun. TSWD. It's debatable. She's an academic so... Yes. That's her problem. That's the problem. Iba ang... That's her problem. Iba ang orientation niya orientation ng academic sa management. Iba yung in theory at in practice. As secretary, she was not very well equipped because she was an academic. Yes. Manny Piñol. Fucking useless. Corrupt daw yun Manny Piñol was useless. Chispes, corrupt daw yun si Piñol. Well, unless we have proof, mayroon sabihin yan. But what we do know is fucking useless. Okay. The thing about pinakain tayo ng bukbok na bigas, okay lang daw. Alala ko yan eh. Wala namang programa ang DA. Diba? Okay. Ang programa niya puro irrigation. Speaking of irrigation, okay. Naalala mo yung isang tao niya na si Lavinia na figured din na scandal sa irrigation? Kapapasok lang nun after the elections, kapapasok niya lang sa NIA, tapos after a few months mariringgan mo may scandal. Alang iya. Yeah. Pero see, the thing is, like, doon diniscuss natin, ang problema sa agriculture, hindi naman supply. Ang problema natin sa agriculture, hindi lang supply. It's transshipment. It's transportation. Kaya nga, di ba, ano ang problema natin? Nabubulok ang mga gulay sa Trinidad. Hindi nakakarating. Binibenta ng 5 piso ang kamatis, ang repolyo, di ba? Hindi nakakarating. Kasi pinapatay ng import. See, it's about distribution. More than anything, or yung mga prutas sa Mindoro, hindi nakakarating sa kung saan dapat pumunta. Di ba? Ang bigas sa Cagayan. And Piñol never saw any of that. Baka he made money. No, it's not a bit. Okay lang naman kung if he made money. You can make money as much as you want. Pero do the job. It is about seeing the problem and doing something about it.
And that's the thing about agriculture. Puta, matagal yan bago pumutok. So it takes about 3-4 years bago masabi, tanginan to, walang silbi. Naalala ko si Manny Piñol dun sa nabanggang barko sa China, yung Jenber. Tapos siya yung isa sa mga humarap dun sa mga mangingisda. Imbis na tulungan, pinagalitan niya pa. Diyos ko, day. Tanginan niya, ano silbi niya doon? Sila ni Kusi, ano silbi nila doon? Tanginan nila. Ano nga ba silbi nila doon? Hindi naman nila issue yun. Hindi naman nila departamento yun. Nautusan. Obvious ba? Well, actually, departamento ni Piñol kasi PIPAG yun. Wala, pinagalitan niya yung mga tao eh. Imbis na tulungan niya, pinagalitan niya. Ang galing, no? No, gago nga. Yan yung mga tuta ng Egypt. Tuta ng Egypt. Diba? Yan naman yung walang tuta question ng China yan. Walang question dyan. It's pretty obvious. Ay, nako. And, that's our top 5 list of all the things na kawalang hiya ang ginawa ni Duterte. Kung meron kayong maisip, dagdag nyo sa comments. Medyo mabigat isipin. Ako, para sa akin talaga yung pandemic talaga. That was the worst. And, kasi it hits you in the gut. Diba? Nawala lang ako ng trabaho nun ramdam mo yun eh. Ramdam ko yun. Puta, kahit na ako eh. Puta, ilang taon, putang ina, hindi ka makalabas ng bahay, all that. Pupunta lalo na kung may sakit ka, diba? Yes, totoo yun. Pero, kaya kong tiisin yun. Hindi ko kayang tiisin yung pinenta tayo sa Egypt. Sa mga dayo, sa kalaban. Yun ang pinakawalang natin. Binenta teritoryo natin. Tapos talagang kinampihan nila i-check mga liwanag. Ganda mo, puta, pinatigil pati ang ang patrolya ng Pilipinas. Kaya ngayon, di ba, namumroblema tayo. Pinabayaan talaga nila. They gave China the free rein. Tapos, proven yan na nasa dyaryo yan. Ang nagdala ng virus dito ay yung yung mag-asawang galing Wuhan na namasyal. Umakit pa ng Cebu, nagpunta ng Palawan, nagpunta ng Maynila. Talaga sila ang patient zero. Sila talaga yung nagkalat. Halata mo. Sila nagkalat. Inchik. Talagang ginawa nila yan para magkalat. Para magkalat. Namasyal sila sa buong Pilipinas. Nasa dyaryo ho yan. Na ano yan. Na sila talaga nagkalat. Sinadyang magkalat. Hindi yan chismis. Kaya walang yayan si Duterte. Well, huwag nyo na iboto yung mga basta pagdating na election, kalimutan nyo na yung mga nila. Yung mga kandidato nila. Basta yung mga PDP laban, mga China boys. Kalimutan nila yung anim na yan. Yung anim na yan. Sila Pato, sila Bongo. Yan. Ayun ako. Anyways, ayan. So, Tolentino? Yan. China boy yan. Mga INC, China boys yan. Kumampi ang INC, nagkaisa sila ng SMNI ng KOJC. Marcoleta. Sila yan, nagkampihan yan sila. China boys yan. Huwag ho tayong pro-China, pro-Philippines ho tayo, Pilipino ho tayo, Inchik. Hindi mo tayo marunong Mandarin. Buti na nga lang, hindi marunong Mandarin. Anyway, so ayan, naubos na yung ating oras. Pero maraming salamat. Maraming salamat ho. Maraming salamat sa inyo lahat. Teka muna, sandali lang. I just want to remind. Any more shoutouts? Okay na ba tayo? Wala tayong nakalimutan? Herbert. Shoutout kay Herbert Hoxon. Kala ko Herbert Bautista. Shoutout tuloy natin si Nita. Ayan. Yung supposed girlfriend ni Senator Bongo. Supposed. Allegedly. Tayo po ay 1,393 subscribers. Nag-umpisa kami Disyembre. So, and it's only January. So, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat ho. Sana ho may 7 mag-subscribe para 1,400 na. Konti na lang. Salamat ng marami ulit sa panonood. Maraming salamat. And please, wag ho kayong magpipigil mag-comment. Kahit ano ho yan, comment lang kayo. Kasi, syempre, we can keep the discussion going on. Tapos may mga tanong ho kayo, nasagutin natin sa comments. Yun. Basta magpikon. Yun lang. Maraming salamat po. Ako po si RP. Maraming salamat. Ako po si Ka Dennis Reyes, ang kaibigan yung kupal. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod. Mabalos. Bye-bye. Hanggang sa susunod.